Hello! For today's video ay gagawa po tayo ng salted egg recipe or itlog na pula na recipe. Ang ating mga ingredients na kakailanganin ay sibuyas, kamatis, and sili, and kalamansi. And ayan na nga at gagayak na nga tayo sa ating mga ingredients na ihahalo sa ating salted egg. And una, ang kailangan nating hihiwain natin na medyo maliit ang ating kamatis. At alam nyo naman na ang ating mga ingredients na kakailanganin palagi ay yung makikita lang talaga sa ating loob ng kusina. Kasi hindi tayo mayaman. Affordable lang po ang ating mga recipes. So, hindi nyo kailangan bumili ng mamahaling kung ano-ano. Kasi yan lang po ang kailanganin ng ating recipes. Okay? Since ang aking mga bossing naman ay hindi naman sila maarte. So, ayan. Kumakain sila ng ganyan at nasasarapan sila ng ganyang recipe ko ng salted egg. 'Di ba? O hiwain na nga natin ng maliliit ang ating kamatis. Or depende sa inyo kung gusto nyo maliit, pwede. Kung gusto nyo malaki, pwede rin. Nahiwa na nga natin ang ating kamatis and meron tayong sibuyas. Kunti nga lang ang nilagay natin sibuyas dyan kasi po ang aking mga bossing ay hindi sila gaanong mahilig sa sibuyas. Actually, ang kinakain lang po nila dyan sa salted egg recipe ko ay yung salted egg lang talaga, yung itlog na pula. Ako lang po ang kumakain dyan sa kamatis at tawag dyan sibuyas kasi di sila mahilig sa ganyan. Kunti lang ating nilagay kasi di sila mahilig Tapos, ang ating susunod na igagayat naman ngayon ay sili. Sili ang ating isusunod na igagayat ngayon. Nag-iisang piraso na nga lang yan eh. Kasi ay, last na yan. Wala na tayo sili. Kailangan ulit natin mamalengke ulit. At saka, ang susunod nating gagayakin ay itlog na pula. Naiba nga pala yan sa ating gagayakin ng mga kulay. Yan na lang po ang nag-iisang may kulay. Yung iba walang kulay. Kasi ay sobra yung nakaraang mga binili. Siyempre, ihalo ko na siya sa mga puti. Para, para maubos na rin siya at hindi abutin ng pagkabulok. Ayan, tatlo nga ang ating gagamitin ngayong salted egg. At alam nyo ba kung bakit ang likod ang kinihiwa ko muna bago yung matalim? Kasi po, sabi nila, nakakapurol daw pag inaano mo yan sa mga matitigas na bagay yung kutsilyo. Di inuuna ko muna yung sa likod bago ko siya hiwain ng tuluyan. At ayan nga, ang ating gagawin ay kailangan natin tanggalin syempre ang mga laman. Alam nga naman, kakainin nyo yung shell, di ba? Nakakaya naman, pagkakainin nyo yung shell, ano ba? Kailangan natin syempre tanggalin muna yan sa kanyang lalagyan. Ang itlog maalat. Syempre. Kasi paano naman natin hiwain yan mamaya? Alam nga naman kumakain ba kayo ng may mga shell pa dyan? Di ba? Kailangan muna natin siyang tanggalin sa kanyang lalagyan bago natin hiwain. At saka alam nyo ba na etong puti na itlog pala na yung walang kulay, yan ay galing niyang Bulacan. Kaya sobrang sarap niyan. Kasi hindi nyo po na itatanong ay ang past trabaho ko po ay sa Bulacan and sa mga ganyan-ganyan din na nagtitinda. So, ngayon wala na po ako sa Bulacan. So, back to our topic. Masarap po ang mga itlog maalat na galing sa Bulacan. Kasi hindi siya ganun kaalat. Sakto lang siya ba? Pwede mo nga papakin. Yung iba, alam mo ba? Alam niyo po ba? Yung iba pinapapak talaga nila na walang kung ano-anong ano. Pero sa akin kasi ay, syempre, hindi naman tayo sanay magpapak ng ganyang maalat lang. Ako nagpapapak ng asin. So, yes,
Sa akin kasi ay hindi naman tayo sanay, so kailangan natin lagyan ng mga ganyan-ganyan. Kung napapansin nyo or naaalala nyo or nakakakita kayo ng video ng, tawag dun, kilawin, yan. This recipe, it's just like, kilawin na isda ba, mga ganun. Ganyan po yung mga ingredients niya na ilalagay natin dyan. Ayan na nga, nahiwa na nga natin ang ating sibuyas and ating kamatis and sili. Ibukod muna natin yan doon, itabi natin doon. At ang ating hihiwain naman ngayon ay ang, ano ba to? Itlog na pula naman. Dito tayo magfo-focus ngayon. Ang hiwa ko pala dito ay medyo pa-cubes lang. Hindi masyadong malaki, hindi din masyadong maliit. Pero nasa sayo na po yan kung anong gusto nyong hiwa dyan ay pwedeng-pwede carry na yan. Kasi kayo naman kakain. O, diba? Kung anong gusto nyo lang ilagay dyan, pwedeng-pwede yan. Pero, I'm telling you, itong klaseng recipe na to ay mapapa-unli rice ka talaga. Kasi ay, kung mahilig ka syempre sa parang kilawin, ganito kasi parang sistema din siya ng kilawin. So, ibig sabihin, isipin mo, ganito siya na itlog na pula, tapos parang kilawin, masarap siya. Sobrang sarap niya. Kaya ayan na nga, hiniwa na nga natin at natapos na tayo sa ating itlog na pula na paghihiwa. So, ang susunod naman natin gagawin ay ang ating kalamansi ay Diyos ko po, tuyot na. Yan na talaga yung natira. Tingnan mo naman. Kung nakikita nyo naman, ayan na lang ang ating kalamansi. At kailangan na natin yan talagang, wala tayo ibang choice. Kailangan natin yang isama. Kahit siya ay tuyot na parang wala ng katas. Pero, ito din ay isang optional ha. Kasi, nilalagyan ko lang dyan, kumbaga, pampasarap palalo. Ilalagay natin dyan ang ating itlog na maalat. Pero po, ito po ay optional lang din po ito. Kasi, maya-maya po, lalagyan pa po natin yan ng suka. Lalagyan natin yan ng suka para mas masarap. Kaya nga kailangan konti lang ilagay natin din dyan para mas sumarap. Diba? Kasi para talaga siyang kilawin. Alam nyo naman sa kilawin, diba? Naglalagay din tayo ng ganon, ng kalamansi. At ayan, ay lalagyan din natin ng konting pinakurat. At ang ating pinakamakasarap na pinakurat na templado na siya. Kaya hindi mo na siya kailangang lagyan ng kung ano-ano pa man. Pwede rin kahit anong suka ang ilagay nyo dyan actually. Kasi ay dyan naman sa sibuyas at sibuyas at kamatis ay malasa na talaga inyong kasi masarap talaga yung sibuyas at kamatis, 'di ba? Sa isang kilawin, ganyan. Odo, hinalo na nga natin and ayan na nga, tapos na nga tayo sa ating paghihiwa. Ayan na nga, natapon na nga dahil sa aking kagagahan. Natapon na nga, Diyos ko. Sorry naman. O, ayan na. Natapos na natin. Ayan na ang kalalabasan ng ating salted egg. O, diba? Ang sarap tingnan. O, kung gusto nyo pang mas madaming suka, o, di lagyan nyo pa kung gusto nyo pang mas maraming sabaw. Diba? O, ayan na nga ang kalabasan niya. Ayan lang. Thank you po.